Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Nangangailangan siya ng private tutor, and take note, 20,000 ang standing offer niya. Pagbabalita ni Aida sa kanila ng araw na iyon. Nagtitipon-tipon sila sa bahay ng kanyang ate Helen. Tuwing linggo ay nagtutungo rito ang mag-asawang Aida at Trevor dahil ito ang araw na nagsisilbing family day nila. Wow! Ang laking pasweldo niya ah! Kailangan ba ay graduate na ate? Riyak ni Belen. Hindi ko na itanong. Interesado ka ba? Baka pwedeng ako na lang ate. Part-time tuwing gabi lang. Anyway, malapit na akong mag-graduate. Saka na kami mag-usap kapag graduate na ako. 4 na bata ang tuturuan mo, Belen. Ano ba ang mahirap na turuan? 4 na bata. Or, sa 4 na po. Kung sa bagay, may katwiran si Ate Belen. Mas madaling turuan ang 4 na bata kesa marami. Sabad ni Ana, hayaan mo at kakausapin ko uli si Jack. Tatanungin ko kung gusto niya ng part-time lang muna. Pika ng kanyang ate Aida. Interesado talaga ako dyan ate. Napaangat siya sa upuan nang makita si Jack Amante. Grabe pala sa kaguwapuhan ang tatay ng 4 na batang tuturuan niya kung sakali. Kapag ganitong kaguwapo naman ang magiging tatay ng anak niya ay pwede na siyang mag-asawa kinabukasan din. Pinabawi na niya ang sinabi niya kay Ana na ayaw pa niyang mag-asawa. Comparable ito sa kakisigan ng Kuya Donald at Kuya Trevor niya. Asawa ng dalawa niyang ate. Yung nga lang, panalo ito pagdating sa dami ng anak. Ngek, talo ako agad doon. Mag-aalaga agad ako ng 4 na batang hindi ko naman inanak. At biglang bagsak ang pag-asa niya. Married na nga pala. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asa na maging tatay ito ng mga anak niya. Unless mabiyo daw ito bukas. Nay ko po, ano ba itong mga naiisip ko? Karumal-dumal yata. Para akong hindi magiging future teacher. Jack, sister ko, si Belen. Siya yung gustong mag-private tutor sa mga anak mo. Pero part-time lang raw muna. Kapag nag-graduate na siya ay sa kanya tatanggapin ang full-time na offer mo. Paliwanag ng ate ni Belen na si Aida. Kailangan ko talaga ng tutor ngayon Aida. Sa palagay ko ay tatanggapin ko na siya. Agad na sagot ni Jack. Saan po pala kayo umuuwi Mr. Amante? Sa ni Belen. Sa Makati. Malapit sa university na pinapasukan mo Belen. From there ay pwede kang mag-rent doon ng matutuluyan. Ika ulit ni Helen. May mas magandang offer ako sa iyo Belen. Bakit hindi ka nalang mag-stay in sa amin ngayon pa lang? Total, malapit pala roon ang pinapasukan mo. Offer na sabi ni Jack. Napatingin na lang si Belen sa mga kapatid niya. Hinihintay nito ang mga desisyon nila. Huwag kang mag-alala. Ang pasok mo ay magsisimula sa hapon, same time gaya sa usapan natin. Kaya lang, mas magiging close kayo ng mga bata kung makikita ka na nila roon, at doon ka matutulog. Dagdag pang sabi ni Jack. Ano ang decision mo Belen? Tanong ni Aida. Pag-iisipan ko muna ate. By the way, hindi ko pa nasabi. You will also receive 20,000 pesos a month kahit na part-time pa lang ang trabaho mo, kung papayag ka na stay-in ka na ngayon. Nanlaki ang mga mata niya at napaangat sa upuan. Ang laking pera na nun. Hindi niya dapat maliitin ito. Aba, hindi pa siya graduate ay kikita na siya ng 20,000. Dapat fight na without thinking. Pag-iisipan pa ba niya ito ng matagal? Ate, ayoko ng plastikan, pero natitempt ako sa offer. Parang gusto ko nang tanggapin ang alok ni Mr. Amante. Ikaw ang bahala. Pinibigyan ka namin ng freedom na mag-decide sa sarili mo. Hiting sabi ni Aida. Sige na ho sir, payag na ako. Malapad ng ngiti ni Belen. Good, masayang wika ng lalaki. Nalantad ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Grabe, pati ngipin nito ay perfect. Pati lips, punting bigote, ilong, pisngi at tenga. Wala siyang makitang pangit sa mukha nito. Lalo na ang mga mata. Nakakamatay tumingin. At ang katawan, pang-romansa ang dating. Grabe, na-memorya na yata niya kaagad ang bawat parts ng katawan nito pati balto. Ganon kabilis ang naging reception ng mga mata niya sa pagkakatingin niya sa lalaki. Medyo binawas-bawasan na nga niya ang pagtingin kay Jack.
Baka naman isipin nito ay pinagnanasaan niya ito. Desidido ka na ba sa naging desisyon mo, Belen? Wala nang atrasan ito. Bukas na bukas ay susunduin ka raw ni Jack sa bahay para makapagsimula ka na. Paalala sa kanya ng kanyang ate Helena nang pauwi na sila. Sakay sila ng van nito. Kinabukasan ay 4 silang magkakapatid na humarap kay Jack. Parang nga yata akong nabigla. Biglang saad ni Belen sa mga kapatid. Aba, ipirmi mo na ang isip mo. Sabihin mo na kaagad kung gusto mong mag-back out at nang masabi na kay Jack. Hindi na pala, final na yon. Nakakahiya naman doon sa tao kung magbaback out ako. Napakagwapo naman ang magiging amo mo, ate. Parang mas gusto ko yatang siya ang tutor. Riyak ni Ana. Ana, ikaw ha. Ang bata-bata mo pa marunong ka nang tumingin ng gwapo. Sita ni Helena sa bunso nilang si Ana. Bakit naman, ate? Pinag-aaralan pa ba ang pagkilatis sa gwapo? Ultimo nga preparatory students ngayon ay marunong nang mag-appreciate ng gwapo at maganda. Pag-aaral mo ang atupagan mo at hindi ang mga gwapo, pangaral naman ni Aida. Makinig ka nga, Ana, salo niya. Gusto sana niyang segandahan ang sinabi ni Ana pero natakot siyang mapang-aralan rin ng 2 nakakatandang kapatid. At saka baka mahalata siya. Sa totoo lang, ang lakas ng epekto ng kaguwapuhan ni Jack sa sistema niya. Parang na-excite na siyang magsimula na magturo sa 4 nitong anak. Wish nga niya, sana ay mabait ang asawa nito at hindi selosa para naman libre siyang tingnan ng tingnan si Jack. From head to foot, puro perfect ang rating niya kay Jack nang sunduin siya ng hapon na iyon. Mas lalo yata itong naging gwapo sa paningin niya. Wala siyang masay sa loob nito. Naka-signature items ito all over. At ang kutis na pakakinis, ang labi, talagang nakakaloka sa pagkakissable. How lucky naman ang wife nito. Gabi-gabi ay may katabing anghel na gwapo. May hinihintay ka pa ba? Tawag pansin ni Jack sa kanya. Hindi pa kasi siya kumikilos sa kinatatayuan. Wala na po, taranta niyang sagot. Kung gayon ay tayo na. Nangako ako sa mga bata na kasama nakita ngayong gabi. Sige po, babo na sa inyong lahat. See you and call na lang on Sunday. Paalam niya kina Helena, Aida, Ana at kay Auntie Fenila. Ayaw niyang tumingin sa kanila. Baka mag-cry-cry pa siya at magbago pa ng isip. Pero nang mapatingin siya sa mukha ni Jack, feel niya ay wala nang makakapigil sa kanya para sumama rito. Bagong-bagong kotse ang sinakyan nila. Ang bango sa loob pero mas mabango yata ang driver. Malinis ang loob ng kotse pero tingin niya ay mas neat si Jack rito. Napatingin siya pati sa kamay nito na nakahawak sa manibela. Pati kamay, kakaiba, hubog kandila. Samantalang ang kamay niya, hubog kandilang may tulo yata ang kahawig. Mahilig ka ba sa bata? Pagkway tanong ni Jack sa kanya. Bakit niyo po natanong? Kasi makukulit ang mga anak ko. Makukulit ho, muntik na siyang mabulunan. Hindi yata niya naisip na makukulit ang tuturuan niya. Hindi kaya malooy ang beauty niya rito. Gaano kakulit ba ang mga anak mo? Sobra, nakakatuyo ng dugo, napangiwi siya. Hindi kaya 1 week lang ako sa bahay ninyo ay magmukha na akong lola. Palabiro ka pala, natatawang wika ni Jack. Hindi masyado, huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako. Makukulit ang mga anak ko pero hindi naman sila nagiging kos ng katandaan. Tumingin siya kay Belen at ninitian ito. Ganon po ba? Mabuti naman kung ganon. Pilit niyang ngiti sa kausap. Nakulat pa rin yun. Napasubo, yata ako. Nay ko po. Pagkarating nila sa bahay, ay sabay-sabay na sumalubong ang 4 na batang lalaki, na parang hagdanan ang height. Daddy, isa-isang nagsiyakap at humalik kay Jack. Daddy, si Jeff nigalaw ang pabango mo. Daddy, si Cliff. Niyaaway ako. Daddy, si Mickey. Niubusan ako ng cake. Natutap niya ang bibig. Nagsusumbong pa lang ang mga bata at hindi pa nangungulit ay parang na-stress na siya. Isa-isa lang ang sumbong. Teka, upo tayo sa salas. At saka isa pa, please behave kayo. May bisita tayo. Ang inyong tutor na si Ma'am Belen. Natigilan ang 4 na bata. Parang nakakita ng multo na napatingin ang mga ito sa kanya. Dahil hindi naman nakatingin si Jack, lihim niyang pinandilatan ang mga bata. At ang tangka ay tekutin talaga sila. Abay mukhang kay kukulit nga nito.
Baka matuyuan siya kaagad ng dugo sa konsumisyon. Daddy, tinatakot niya kami. Lakas loob na sumbong ng isa sabay turo sa kanya. Napalingon sa kanya si Jack pero nabago na niya ang mukha. Ngiting-ngiti na siya ngayon. Nagsisinungaling ang anak mo, Mr. Amante. Nakatawa nga ako. Aniyan niyang sabi. Patawarin siya ni God pero siya ang nagsisinungaling. Daddy, hindi. Tinilat talaga niya mata niya kanina sa amin. Ay, pag ganyan ng ganyan ang gagawin ng mga anak mo sa akin, ayoko nang maging private tutor. Una pa lang, gumagawa na ng intriga. Puro kasinungalingan na naman ang lumabas sa bibig niya. Lord, sorry po. Kailangan kasing takutin ang mga batang ito, baka kasi ako ang matakot na alagaan sila. Mukhang matutuyuan talaga ako ng blood sa kanila. Panalangin ni Belen sa isip niya. Belen, please, naninibago lang siguro ang mga bata. Huwag ka namang mag-back out. Kailangan ko ang tulong mo. Pakiusap ni Jack. Nakahawak na ang kamay nito sa kanya at kunwari hindi niya pansin iyon. Pero feel niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sobra panginig at pamamawis. My goodness, may asawa na ito. Wala akong planong maging mang-aagaw. Sabi niya ulit sa isip niya. At hinailan niya ang kamay na hawak ni Jack. Nagbibiro lang naman ako. Hindi ako mag-back out. Kapag nag-back out ako ay baka mapalo ako ng mga ate ko. Pirong sabi ni Belen. Salamat, Belen. Maraming salamat. Mabuti pa, ipakilala mo na ako sa kanila. Teka, huhulaan ko na lang ang mga pangalan ninyo. Si Red, si Cliff, siya si Mickey, at si Jeff. Tama ba ako? Parang batang kausap niya sa mga ito. Tama po. O, sige. Ipakilala ninyong isa-isa ang sarili ninyo para alam ko na. Ako na po ang magpapakilala sa kanilang lahat. Pika ng pinakamalaki na sa tingin niya ay humigit kumulang sa 8 taon. Ako po si Jeff, ito pong sumunod sa akin ay si Cliff, ang pangatlo ay si Red at ang bunso po ay si Mickey. Okay, Jeff, Cliff, Red, Mickey. Isa-isa ulit niya binanggit ang mga pangalan nito habang hinahawakan ang bawat isa sa ulo. Ako naman si Belen. Pwede ninyo akong tawaging Ma'am Belen, okay? O siya, nagsikain na ba kayo? Hindi pa po. Ha, alas 7 na ay hindi pa kayo kumakain. Wala po kasi si Daddy. Sabay-sabay po kaming kumakain sa hapunan. Teka, Mr. Amante, hindi pwede ito. Masyado ng late ang dinner na 8 o'clock para sa mga bata. Dapat mas maaga ang kain nila. Hindi ko naiisip yan, Belen. Ikaw na ang bahala. Gawin mo ang lahat ng makakabuti sa mga bata at susuportahan kita. O sige, kakain na tayong lahat. Kailangan malilinis ang mga kamay. Nagwash na ba kayo? Hindi pa po. Teacher, kayo na po ang magwash sa amin. Wika ni Cliff. Aba, masaya ang mga kutong lupang ito. Akala yata ay yaya nila ako. Tatanggihan sana niya ang request ng bata pero naisip niya, ano naman kung pagbigyan niya ang mga ito. Inosente naman ito, at hindi naiintindihan na siya ay hindi kinuha ng ama ng mga ito para gawing tagahugas ng kamay. Nako po, paano pa kaya kung puwet naman ang pahugasan sa kanya? Yuck, gusto ko na yatang mag-resign bukas. Inoobserbahan niya ang mga bata habang kumakain. Mga behave naman ang mga ito at marunong nang magsigamit ng spoon and fork kahit na malilit pa. Na-train sila noong dating teacher nila. Pero pinaalis ko na yon. Nitong huli kasi ay sinasaktan na niya ang mga anak ko. Siyempre, hindi ko naman papayagan na saktan ang mga anak ko ng kahit na sino. Paano kung mali talaga sila? At dapat na disiplinahin. Sa akin isumbong para ako na ang magdisiplina. Teka, bakit ba dyan napunta ang usapan natin? Kailangan ko kasing malaman kung hanggang saan ang pwedeng disiplina na gagawin ko sa mga anak mo. As long na hindi physical punishment ang gagawin mo ay mapapayagan ko. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Pero sa isip niya ay umaandar ang napakaraming nakakakonsumi at nakakatuyo ng dugong eksena sa piling ng mga batang ito. Kailangan talagang magkaroon ng takot ang mga ito sa kanya para makontrol niya sila. Nang gabing iyon ang first day ng kanyang tutorial. Sinabay-sabay niya ang pagtuturo sa mga ito. Binigyan niya ng paperwork ang bawat isa at sa kanya iniisa-isa ang pagtuturo.
Eksaktong alas 9 ng gabi ay natapos niya ang pagtuturo sa mga ito. Isa-isa na niyang pinahiga ang mga ito sa kani-kanilang kama. Sa isang malaking bedroom natutulog ang 4 na bata. May yaya ang mga ito na kasamang natutulog sa loob. Sa adjoining room kung saan may connecting door ay doon naman ang kanyang kwarto. Pero ayaw pang magsihiga ng mga ito. Maglalaro pa kami ma'am. That's bad. May klase pa kayo bukas. Dapat ay matulog ng maaga. Yaya ayaw pa naming matulog. Piling ni Cliff sa yaya nito, kaya napakamot ng ulo ang yaya. Miss Belen, hindi po pwedeng patulugin ang mga bata pag ayaw pa. Ay, hindi pwede sa akin yan. Kung gusto ninyong maging teacher ako, kailangan ay matutulog na kayo ng alas 9. Kaya pala nangangitim na mga gilid ng mga mata ninyo. Nagsisipagpuyat kayo. Baka po magalit si sir sa akin kapag pinwersa ko ang mga bata. Ganito na lang. Ang matulog ng maaga, may prize sa akin bukas. Anong prize po ma'am? Cory ay na-excite ang mga bata. Iti-treat ko sa McDonald. Yehey! Tutulog na ako ng maaga. Ako rin. Nag-una-unahan ang mga bata sa paghiga sa kani-kanilang mga kama. Napatawa sila ng yaya nito. Behave kayong lahat ha. Sasabihin sa akin ni yaya kung sino ang hindi natulog kaagad. Nagtagumpay siya sa ginamit niyang psychology sa mga bata. Nakatulog nga sila ng maaga.